Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Ito na po, 552 Ghost Flood Control Project natukoy na ng EFP. Pati po ang Armed Forces of the Philippines ay ginamit na po ng Pangulong Marcos na tumulong sa mga pag-iimbestiga ng anomalyang napakalalim na anomalyang ito ng flood control scam at ghost project. Ang pagtukoy ng Armed Forces of the Philippines, AFP, sa 252 ghost o hindi umiiral na flood control project ay hindi lamang isang simpleng numero. Sa ulat ng inspection, ito ay isang matinding paglalahad ng sistematikong korupsyon at pagkukulang sa pamamahala ng pondo publiko. Yan po. Uh, sa pondo publiko sa Pilipinas, na nagdudulot ng malalim na implikasyon sa lipunan, ekonomiya at pamahalaan. Ito po ang natuklasan ng AFP. Atin pong panuorin. Around 252 of this na mga naikot na po namin are ghost projects from 2016 to present. Umabot na sa 252 ghost plots. Take note po mula 2016 hanggang present. Mula pa nung nakaraang administrasyon po ni Pangulong Rodrigo Duterte. Under ni DPWH Secretary Mark Villar, Ito po ang nakakagulat na mga nadiskubre ng AFP. 252 proyektong multo ghost project. Tuloy po tayo. Control projects ang natukoy na ng Armed Forces of the Philippines sa iba't ibang lugar sa bansa. Ayon ito sa pinakahuling ulat ng Sandataang Lakas. Sabi ni Colonel Prancel Margaret Padilla, tagapagsalita ng AFP, nasa 10,000 flood control project na ang kanilang na-inspeksyon kasama ang Philippine National Police. Mula yan sa nakaulat na 30,000 flood control projects. Ang mga proyekto na kanilang ini-inspeksyon ay mula taong 2016 pa hanggang sa kasalukuyan. Well, kalat na to, no? All over the Philippines na to. As you can see kasi, ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas, ang deployment din namin, nationwide. So, we're all over the place. So, in tandem yung lahat ng inspections na ginagawa para sabay-sabay na rin natin itong maganpanan. So, we cannot really hone in on a particular place or region. Walang ibinigay na timeline ng AFP sa kanilang ginagawang verifikasyon. Ito po ang maganda rito na walang binigay na timeline. Kasi pag bibigyan mo po ng timeline yan, baka po magkukumahog sila sa kanilang pag-inspection, Kaya maganda po ito na itong ginawa ng ating Pangulong si BBM. Ay napakaganda po nito dahil nga ang EFP po ay around the Philippines, mula norte hanggang south, mula Apari hanggang dito sa Hulo. Mayroon pong sundalo. Kaya binigyan sila ng instruction na tumulong. Kasi ang ghost project at saka flood control scam po ay napakahaba, napakalawak. Napakalawak talagang usapin na ito. Lubog ang ating bansa dahil nga dito sa mga scam na to. Pinagparti-partihan ang pera, yung kickbacks, pinagparti-partihan kasama ang mga senador, kasama ang congressman, kasabwat ang mga DPWH official, mga district engineer, mga regional engineer. Kaya babagsak talaga ang Pilipinas. Baka kung hindi ito natuklasan ni PBBM, baka damputin tayo lahat sa kangkungan. Baka magaya tayo sa bansang
bansang Myanmar o kaya bansang, alam niyo po yung bansang Sri Lanka, yung namumuno doon. Bumagsak ang kanilang ekonomiya. Tumakas na lang yung kanilang leader doon dahil naku, kung hindi siya tumakas, mapapatay silang tao. Ganon din ang nangyari sa Bangladesh. Ha? Yung kanilang dating prime minister doon, nung babae, siguro, ewan ko kung saan na ngayon. Wala pa po akong balita ron kung ano nang nangyari. Ganon din ang nangyari. Ang lately dito sa Nepal at saka dito sa Indonesia, nagkaroon din dahil din sa corruption. Napakalawak na corruption. Ngayon tayo naman. Anong mangyayari sa bansa natin kung puro na lang ang iluluklok natin corrupt. Kaya tayo, malapit na naman ang butuhan, maging matalino po tayo sa pagpili ng ating mga ibubuto. Kailangan po nating kilatisin yun mga tatakbong kandidato. Hindi porke kilala, ibinuto na natin. Hindi porke magkakapilyedo, ibubuto na natin. Iwasan na po nating bumuto ng mga dinastiya dahil number one po, yan ang nagiging sanhi ng malawakang korupsyon, ng malawakang nakawan. Kahit saan kayo pumunta dito sa Pilipinas, ha? Pamilya ang namumuno. Ha? Nakita po ninyo ang epekto ng dinastiya. Sila para bang wala ng karapatan yung ibang Pilipinong mamuno. Di ba? Hindi nyo napapansin yung setup ng ating gobyerno ngayon. Ang namumuno, walang ibang tao. Sila mismo. Magkakaroon ng eleksyon, magpapahinga lang ng konti. Sa susunod na eleksyon, tatakbo ulit. Sila pa rin. Kagaya ng mga dinastiya. Marami akong kilalang dinastiya dito. Dito na lang sa Metro Manila eh. Ha? Nabuo na ang dinastiya. Simula yan eh. Nagsimula yan nung panahon ni Cory. Binago nila ang konstitusyon. Oh? Binago nila yung konstitusyon. Nagkaroon ng 1987 konstitusyon. Kaya nga nagkaroon po ng mga malawakang kaguluhan nung panahon ni Cory. Nung natapos yung term ni Cory at pumalit si Fidel Ramos, diyan na po nag-umpisa pero wala pa pong away-away noon panahon ni Fidel Ramos kasi nag-uumpisa pa lang mga dinastiya noon eh. Nung pagpalit ni Erap, diyan na po nagsimula lahat. Hanggang ngayon, wala nang tigil. Diyan na naglawakan ang dinastiya. Ha? Nakabuo na sila ng dinastiya. Binay, dito sa Makati. Si Cayetano, dito sa Taguig. Ano? Huh? Itong ang dami pang mga dinastiya na hindi kayo naniniwala, baka magulat po kayo. Ito, yung dinastiya ni Duterte. Ha? Malawakang dinastiya yan. Ha? Sila Marcos, may dinastiya rin. Oh. Itong mga Belmonte sa Quezon City, may dinastiya. Pagkatapos yung ama, yung anak naman ngayon. Oh. Oh. Tapos si Soto, mayroon ding dinastiya. Tapos mayroon na naman ngayon dinastiya ng mga Tulfo. Anak, asawa. Tapos si Raffy Tulfo. Pumasok ulit si Erwin Tulfo sa Senado. Dinastiya na naman. Hindi ko sinasabing kasangkot sila, itong mga Tulfo. Bagko sila mismo ay kumukundi na sa mga katarantaduhan nitong mga flood control scam na ito. Ano po? Meron talagang maraming dinastiya na pinagmumulan talaga ng korupsyon. Ha? Maraming nagkukunwari. Itong si Saldico, may dinastiya rin. Pagpatuloy po natin to. Pero tiniyak nitong tuloy-tuloy ang kanilang ginagawang pagsusuri sa mga natitira pang 20,000 mga proyekto. Agad naman anilang ibinibigay sa ICI ang mga resulta ng kanilang investigasyon. Well, our chief of staff po went to the hearing, no?
because he was a part of the technical working group on asset recovery and case build-up. So siya po mismo ang nagpunta doon to show how the Armed Forces of the Philippines truly values the work of the ICI. Para din po mapabilis na nga po talaga itong sa loobin nating lahat na gusto po nating malagyan po, matuldukan po itong issue ito. Alam niyo po, mga kababayan, kung hindi po talaga kay ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi po matutuklasan talaga. Hindi malalaman ng tao ito eh. Kaya po ako nagpapasalamat sa ating Pangulong Bongbong Marcos dahil nga siya lang ang presidenteng naglakas ng loob upang pasukin ang sindikato sa kanyang sa gobyerno, yung sindikato ng gobyerno na hindi lang sa kanya nagmula ito, hindi sa kanyang term nagmula to. Nagmula pa yan sa mga nakalipas na presidente. Pero lumala po ng lumala pag upo nitong si Duterte. Diyan po sila naging expert sa pagnanakaw. Kasi nga po, wala pong nangyari na ganitong pag-iimbestiga. Ng malalimang pag-iimbestiga sa mga na papabalitang mga ghost project. Na sabi na rin po yan ni Pangulong Duterte nung kanyang term na sa ilalim ng kanyang pamumuno, nasabi niya sa DPWH ay marami talagang ghost project. Pero hanggang doon lang, hindi naman sila nag-imbestiga, wala naman silang pinapanagot. Kasi nga, mga kakampi nila yung mga nasasangkot. Once kasi nakakampi mo, nung panahon ni Duterte, hindi ka magagalaw. Kakampihan ka pa. Kasi nga, magkakampi kayo. Sinapubliko niya, pero walang nangyaring investigasyon, hindi kagaya ngayon na nag-create po ng ICI, nag-create ng Independent Commission for Infrastructure si Pangulong BBM upang imbestigahan ng malaliman itong mga napapabalitang ghost project at saka flood control anomaly. Patulog. Nauna nang humingi ng tulong ang Department of Public Works and Highways at Independent Commission for Infrastructure o ICI sa AFP at PNP sa simula pa lamang ng kanilang investigasyon para ma-verify ang mga flood control projects sa bansa. Aminado ang kagawaran at ICI na hindi nila kakayanin kung sila lamang ang mag-iinspeksyon sa libo-libong mga... Hindi mo talaga kakayanin yan. Kaya nga ginamit ng ating Pangulo ang Armed Forces of the Philippines at saka Philippine National Police. Kasi around the Philippines po yan. At dyan natuklasan. Dyan lumutang lahat ng mga flood control miss na yan. Ang 252 ghost project, ang dami-dami po niyan. Around the Philippines po yan, ay isang salamin ng mas malaking krisis at ng tiwala sa gobyerno. Habang ang mga Pilipino ay nagdurusa sa epekto ng baha mula sa pagkawala ng buhay hanggang sa paghihirap sa pang-araw-araw na pamumuhay. Ang mga ito ay patunay na ang tunay na salarin ay hindi lamang ang ulan, kundi ang mga taong dapat magsilbi sa bayan. Upang maiwasan ang pag-ulit, kailangang maging matatag ang political will ni President Marcos at ng Kongreso. Ibalik ang ninakaw na pondo, parusahan ang mga sangkot ng walang exception at i-priority ang mga proyekto na tunay na makatutulong sa resilience ng bansa laban sa kalamidad. Kung hindi, ang mga ghost project na ito ay magiging mga multo na magpapahina sa kinabukasan ng Pilipinas.
na nagpapatunay na ang tunay na baha ay hindi sa tubig kundi sa korupsyon. Ano po? Ang pagpapatuloy ng inspeksyon ng AFP at ICI ay isang simula. Ngunit ang tunay na tagumpay ay nasa pagkilos, ha? At magiging gabay sa pagbabago hindi lamang sa papel kundi sa lupaing dapat protektahan ng bawat Pilipino. Proyekto na nakakalat sa iba't ibang panig ng bansa. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Ayan po ang update. Update po sa kaganapan sa natuklasang 252 na flood na ghost project ng gobyerno simula 2016 hanggang ngayong present na to. May may 3 taon pa si Bongbong Marcos ang ating presidente para tapusin ito lahat. Kayo po ba naniniwala kayo matatapos to? Ako, naniniwala po ako matatapos to. Kasi lahat po ng resources ng gobyerno ay ginamit po ng ating Pangulong BBM. Dapat po matuldukan ito sa panahon ni PBBM. Sapagkat siya po ang nagsiwalat nito, siya po ang magtatapos. Ayon po yan sa kanyang mga sinabi, sa kanyang speech noong mga nakalipas pa. No? Marami pong salamat. Huwag niyo pong kalimutan. Like, subscribe, and share. At pati na rin po sa aking Facebook page. Marami pong salamat.